Kung mayroon mang nakakakilala ng tunay kay Pastor Apollo C. Quiboloy, iyan ay mga nananatili sa loob ng The Kingdom of Jesus Christ. Kaya panawagan ng mga miyembro ng Pastoral Department ng KOJC sa otoridad na silang pakinggan at hindi ang mga tumalikod sa paglilingkod. Si Jason Rubrico magbabalita. Binasag na ng mga miyembro ng Pastoral Department ng The Kingdom of Jesus Christ ang kanilang katahimikan para pasinungalingan ang mga akusasyon ng ilang dating miyembro ng KOJC laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Partikular na nga rito ang pag-aakusa sa butihing pastor sa salang rape. Isa sa mga nagsalita ay si Mylene Dueñas na higit 17 taon nang nagsisilbi bilang isang KOJC missionary at kabahagi ng Pastoral Department. Ayon kay Mylene, masakit para sa kanya na mas pinakikinggan pa ng mga otoridad at publiko ang kakarampot lamang na tumalikod sa paglilingkod kaysa sa kanila na mas maraming nananatiling matapat sa KOJC. Ang dami naming natitira dito, babae kami, ginawa kami dignified woman ni Pastor. Gusto lang din namin sa side namin na kami naman din yung pakinggan. Ilan lang din naman yung nagsasalita against kay Pastor. Na yung mga nagsasalita against kay Pastor, kayo mismo alam nyo kung gaano kabait si Pastor. Pero bigla-bigla na lang kayong tumalikod, bigla-bigla na lang kayong naninira. Ilan lang naman kayo. Ang gusto lang namin i-question, bakit hindi nyo kami pinapakinggan? Ang dami namin dito babae sa loob. Ang dami namin natirang pastoral dito sa loob sa kingdom. Punto naman ni Claudette Pingol na 15 taon na sa paglilingkod bilang KOJC missionary at miyembro rin ng Pastoral Department na kung nais talaga ng mga otoridad na makilala ng tunay si Pastor Apollo ay mas karapat-dapat tanungin ang mga nanatili sa loob ng KOJC. May mga nag-aakusa kay Pastor ng rape or sexual allegation, dapat hindi sila makinig. Dapat sa amin sila makinig, sa mga otoridad. Kasi kami yung nagpaiwan dito eh. Lalo na kami na matagal nang kasama ni Pastor. Sila, matagal naman din silang wala dito. O, bakit sila maniniwala sa kanila? Eh wala naman sila dito. Choice man nila kasi na lumabas dito. So dapat kayo mga tao, hindi kayo maniwala sa kanila. Sa amin kayo mas naniwala. Kami ang mas nagpaiwan dito. Bakit nila nakayanan? Bakit sila lumabas? Kasi nga, gusto nila kung hindi sila mapasakto sa disiplina. Sila kasi, they have nothing to lose. Kaya sila nagnira kay Pastor na ganyan, sa mga akusasyon. Tanong din nila, sino bang bobo na tatagal sa KOJC at hahayaan ang kanyang sarili na maging biktima kung totoo man ang malegasyon laban kay Pastor Apollo. Maski anila ang mga hindi kasapi ng KOJC ay agad na matutukoy kung totoo bang may nabibiktima ng karahasan. For 17 years, sa tingin nyo, ganun ba kami kabobo na hahayaan namin yung sarili namin maging victim of rape? Kayo din mismo, you can testify. Makikita nyo din yan sa itsura namin. If we are a victim of rape, hindi naman kayo tanga yung mga nasa labas ng tao, yung mga nagbibigay ng accusation kay Pastor na rapist talaga si Pastor, and then sa kingdom, mga babae ginarape. Tingnan nyo kami kung nire-rape ba kami. Makikita nyo yan sa postura namin, makikita nyo the way kami, kung na-traumatize ba kami. Makikita nyo yan. Sa tingin nyo kung ginarape kami, hindi kami magsasalita sa family namin. Ganon na ba kami katanga? I for one, I have my painful past. Sana, kung ginawa sa akin ni Pastor, matagal na rin akong wala dito. Tatlugod kami nandito magkakapatid. Tinulungan ni Pastor. Pagbibigay diin pa nila na kahit nga raw ang mga tumalikod sa paglilingkod ay kilala ang butihing pastor. Ayon kay Mylene na ang mga ipinupukol laban kay Pastor Apollo ay mismong ginagawa noon ng mga nang-aakusa ngayon sa butihing pastor. Alam nyo naman talaga, kayo you cannot hindi na kayo makapagsinungaling sa sarili nyo. Alam nyo yung totoo. Alam nyo din yung ginawa nyo dito sa loob before kayo na ganyan. In fact, kayo yung umiwas sa discipline. Gusto nyo lang talaga, lahat ng ginawa nyo, tinatapon nyo yan kay Pastor. The truth will really prevail. Kayo mismo, alam nyo yung mga binabata nyo kay Pastor, you are the doers of that. Kayo talaga yan. Taliwas anila sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo na bago ang mga buhay ng mga KOJC missionary sa pamamagitan ng pagtuturo ng butihing pastor, lalo na ang pagsusunod sa kalooban ng Diyos.
mapabata hanggang sa mga senior citizen, tanaw ang utang na loob kay Pastor Apollo dahil sila ay nabigyan ng dignidad at disenteng buhay. Si Pastor, patuloy niya kaming minamahal. Hindi lang ako binago ni Pastor. Hindi lang kami mga pastoral. Maraming binagong buhay si Pastor. Mapabata, may nasa CGF, mapamatanda, may mga pamilya. Lahat kami pinrovide ni Pastor. At binago ni Pastor para maging good citizen. Hindi lang dito sa Kingdom, kundi sa Pilipinas. Sa kabila ng mga alegasyon laban sa butihing pastor, nanindigan ang mga KOJC missionary na hindi nila kailanman tatalikuran ang taong nagbago sa kanilang buhay. Anila, wala dapat ikabahala si Pastor Apollo dahil mananatili na nakaukit sa kanilang mga puso at isipan ang mga pagtuturo ng butihing pastor. Pastor, huwag ka mag-alala sa atin or sa aming lahat. Kasi nandito kami para sa iyo. Susuportahan ka namin until the end. At kami, Pastor, tatayuan din namin yung lahat ng tinurong mo sa amin. At mananatili kaming dignified, good citizens kung saan yun ang naayon sa iyo. Sa kalooban ng tatulog. Ayaw kabala ka pa, Pastor, kay kami na nabilin diri mga full-time, mga pastoral, manindugan yun ni para sa imuha, Pastor. Kami, Pastor, kanang imuhang gitudlo for how many years gi-invest sa amuha. Ayaw kabala ka, Pastor, kay Anira. Kay amuha gid na siyang panindugan, Pastor. Kanang tanang accusation sa imuha, Pastor. Kami ang mahimong unang makatestify unsa gyud ka kamaayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ang Kingdom Singer naman si Stephanie Ibarra at ang kanyang pamilya nagsalita na ukol sa mga malisyoso mga paratang na idinadawit siya at iba pang kababaihan laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Si Stephanie at ang kanyang kapatid ay ilan lamang sa mga miyembro ng Pastoral Care Department na lumaki sa ilalim ng pag-aaruga ni Pastor Apollo at itinuturing ang butihing pastor bilang ama. Ang ulat mula kay Hannah Jane Sancho. Of the kingdom, ganun. Kasi hindi talaga pwede dito yan. Hindi pwede yung mga gawain ng mga kalaswaan sa kingdom nation. Ngunit sa kabila ng pagtutuwid at disiplina, pinili nila na manatili sa loob ng bansang kaharian, taliwas sa mga ipinupukol sa paratang kinakawawa ang mga missionary worker at walang kalayaan na umalis. Well, we are together here in the kingdom and nobody needs help for us to go out of the kingdom. If we wish to go out, we are free to go out anytime. Ang lalaki kaya ng gate namin dito. At saka may HRD dito, katulad ng nasabi ko earlier, we have our freedom of choice here. Okay? Sa Pinas kumahal, eto si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Nasa spotlight ngayon si Pastor Apollo C. Quiboloy at mga kababaihan ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa mga malisyosong paratang laban sa butihing pastor. Nakausap ng SMNI ang ilan sa mga matagal ng manggagawa ng KOJC na ilang dekada na ring nakasama ni Pastor Apollo. Alamin natin kung sino nga ba si Pastor Apollo C. Quiboloy sa mata ng mga kababaihan ng KOJC. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Laman ng social media at mga balita ang mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Mga isyong nasa korte na, mga alegasyong una nang ibinasura sa prosekusyon dahil sa kawalan ng ebidensya, pero pilit na binuhay para siraan ang butihing pastor. Sa nakalipas na halos 4 na dekada ay makikita ang mabilis na paglago ng KOJC sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Dumami din ang mga tagasunod ni Pastor Apollo at karamihan dito ay mga kababaihan. Bakit nga ba maraming mga kababaihan ang pumapasok sa KOJC bilang mga misyonaryo? Nakausap na SMNI si Sister Catherina Fournier, isa sa mga naging co-host ni Pastor Apollo sa kanyang TV program sa SMNI at nagsilbi rin bilang writer at director ni Pastor Apollo. Nagtapos ng journalism sa UP Diliman at nagtrabaho sa broadcasting industry sa bansa ng ilang taon bago ito naging KOJC missionary. Para sa isang profesional at aktivista ng UP Diliman na isinusulong ang karapatan ng kababaihan, ano ang nakita ni Sister Catherina Fournier kay Pastor Apollo C. Quiboloy upang maging bahagi ng KOJC? Everything that he preaches, he is able to say that. He is able to share it because he lived it first.
Siya muna ang nag-practice nun. Lahat yan. Si pastor, siya ang unang, pastor is very, very protective sa mga babae. He doesn't want to see any woman discriminated against. Ayaw niya nakikita na binabastos ang babae. Ayaw niya nakikita na dehado ang babae because of the existing situation, the existing arrangement here, the existing arrangement we have here in the world. Ang gusto ni pastor, women have equal opportunity. Women have all the chance to grow and to become citizens who are living according to their full potential as citizens of country. And then also, he wants everybody to have equal access to salvation. Sa halos 4 na dekada ng pamumuno ni Pastor Apollo sa Kingdom of Jesus Christ, ay lumutang ngayon ang mga bintang ng rape at pang-aabuso sa mga kabataan. May batayan nga ba ang aligasyong ito laban kay Pastor Apollo? Ito ang sagot ni Sister Fournier sa kanyang personal na karanasan sa loob ng KOJC kasama si Pastor Apollo. Compare the stories of all those who left, you know. How many are being recently, 5 people supposedly were making, 5 people have been making false allegations of rape against pastor, together with all those other women who left. Compare that with the millions of women. Why don't they ask the full-time medical workers here? And we're not even just talking about full-time medical workers. What about all the members? In all the years, 39 years of the Kingdom Nation, Pastor has produced thousands of very capable administrators, very capable speakers, very capable coordinators, very capable department heads. We are talking about all these women, mature women. What about youth leaders? Female youth leaders. All of these, through the message of Pastor, just by listening to Pastor, just by looking at the way Pastor lives, Pastor has already been able to produce that. Why don't they ask all those people rather than ask those people, the 5 people who don't even want to be identified? If their testimonies are true, they should go out in the open, identify themselves, and then show their faces so that we can hear. And their testimony can be debunked by all these women. Why don't they come here and just interview all the women who have ever been, all the full-time medical workers, from the administrators down to all the field workers? They will give the same testimony. Why? We see Pastor every day, we know him. Maging si Sister Maribel Lantixe na ilang dekada nang inialay ang kanyang buhay bilang KOJC missionary, ay pinasinungalingan ang mga paratang laban kay Pastor Apollo. Alam mo dito kasi, to the pure, all things are pure. But to the impure, nothing really is pure. Ako dito na ako lumaki. I've spent more than half of my life here. Wala akong ibang nakikita kundi kabutihan, pagtuturo ni pastor sa bawat isa sa amin, pagdidisiplina. Yung pagdidisiplina, tanggapin mo lang so that you will grow. Ganyan naman ang ama sa family, di ba? Dinidisiplina ka so that maging matuwid yung daan mo. Lingid sa kaalaman ng mga hindi nakakakilala kay Pastor Apollo, seryoso ito pagdating sa disiplina at malasakit para sa mga kababaihan dahil nais na butihing pastor maging marangal o dignified ang mga kababaihan ng KOJC. You know, ako, graduate ako ng college. And then I've been working as a professional. I work as a professional for several years. Hindi ako magtatagal dito sa Kingdom. For 19 years, running 20, kung totoo man, kung totoo yung sinasabing allegations nila about the carnal allegations, the terrible allegations against Pastor that he is a rapist, that he is a child abuser, that he takes advantage of women, that he has a harem. First of all, those accusations are absurd. Number one, as somebody who given the privilege to work closely with Pastor in his programs, part of the production crew as a writer, and also part of the technical team of our beloved Pastor, was also given a chance to travel with our beloved Pastor when he went on to crusades in different countries abroad. Pinaaral ako ni pastor dito ha. Dito na ako nagtapos. Pinatapos niya ako ng pag-aaral. Ginawa niya akong tao.
Ginawa niya akong isang dignified na babae. Kaya, napaka-strange ba yung mga allegations na may ganito, may ganyan, may pang-aabuso kasi wala kaming na-experience na ganyan. All we have experienced here, kabutihan ng anak para sa bawat isa sa amin. Yun ang pinapasalamatan namin dahil mismo ang buhay ni Pastor, ang itinuro niya sa amin, buhay na punong-puno ng pag-ibig. Sa totoo lang, punong-puno ng kasiyahan dito, pag-ibig. Lahat ng makikita mo napaka-pure. Sa gitna ng ingay na dala ng mga mapanirang kwento, sina Sister Catherine Fournier at Sister Maribel Lantigse ay ilan lamang sa milyong-milyong kababaihan ng Kingdom of Jesus Christ na tatayo para depensahan si Pastor Apollo Sikibuloy. Huwag anya mawala ang publiko sa tunay na dahilan kung bakit tinawag si Pastor Apollo ng Diyos. Hindi anya para sa makamundong motibasyon, kundi para sa kaligtasan ng tao, babae man o lalaki. Ang gusto ni Pastor, women have equal opportunity. Women have all the chance to grow and to become citizens who are living according to their full potential as citizens of country. And then also, he wants everybody to have equal access to salvation because that is the core message of Pastor. Ano yung salvation? Na lahat tayo will become true sons and daughters of the Almighty Father. Na ang buhay natin will be like the life of Jesus Christ. Everybody will exhibit love. Mamumuhay tayo may pag-ibig sa isa't isa, may pag-ibig sa Diyos. Yan ang vision ni Pastor para sa lahat. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.